Maligayang pagbabalik po, mag-ingat po ang lahat. Nakataas na po ang storm signal number 1 sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila, Luzon. At kung makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, patuloy po natin binabantayan at talagang bahagyang lumakas. Ito nga pong si Bagyong Goring. Muli po siyang namataan na may layo pong 265 kilometers. East of Basco, Batanes pa rin po yan. Ang kanyang hangin po ngayon ay pumalo na po sa 95 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa sentro. Lumalakas po siya sa paglipas lamang ng ilang mga oras. Ang bugso niya po ngayon ay pumapalo naman po sa 110 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po yung kanyang kilos na may bilis pong 10 kilometers per hour. So ngayon po, isa na po itong babala sa atin paghahanda na, dahil kung makikita nyo naman, nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong may araw na yan po si Tropical Storm Goring or Bagyong Goring. At nakita natin, lalo po itong lumalakas sa paglipas ng mga oras. At ito nga po yung magtatagal ng ilang mga linggo pa or ilang mga araw pa sa ating Philippine Area of Responsibility, dahil makikita nyo yung direction po niya talagang halos paikot lamang. Ito po, pasok na pasok po siya, nasa loob siya. At ito naman yung sa labas, yung binabantayan natin, active low pressure area sa labas naman. Pero magkagayon man, kahit nasa loob ng par itong si Bagyong Goring, apektado dyan ng matindi itong Central Luzon po. At sa Visayas, Mindanao, medyo apektado sila dahil na nga rin po sa aking habagat, mas pinapalakas po itong si Bagyong Goring. Makikita nyo namang mabuti, etong may araw na yan po si Bagyong Goring. Hindi pa siya ganoon talaga actually kalakas, pero nagiging banta ito. Hindi natin pwedeng baliwalain kasi dyan po nagsisimula ang malalakas na bagyo sa ganyang kaliit lamang. Ang nakakatakot po dito ang lapit niya sa Central Luzon. Tatamaan po dito ang Metro Manila, which is bahain pa naman po. Naaalala nyo nakaraan, talagang binaha ng gusto, lalo na po lalawigan ng Bulacan. So ngayon, maging ready po tayo sa mga posibilidad, lalo na po sa mabababang lugar na binabaha, yung mga estero, yung mga kanalinisin po natin para hindi magbara, at yung mga tubig po ay makadaloy. Sa mga matataas naman na lugar, lalong-lalo na po dyan, mag-ingat kayo sa banta po ng landslide. At lagi po napapabalita yan yung mga lugar na nagkakaroon ng landslide, especially sa Baguio. So marami pa tayong kaganapan. Pakishare, like, subscribe, pahit na rin po ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po.